Hi guys! Welcome to our podcast. Ano ba pangalan ng podcast na to, Jordan? Teleprompter, wala eh. Kaya wala masundan na teleprompter. So, impromptu lahat. So, hindi natin alam kung ano pa. But let's see, throughout ng conversation or throughout ng segment na to, tingnan natin kung what will come out. And we want it as natural as it is. Kasi nga, nandito tayo sa nature and itself. Yes. Diba? Sobrang natural. So, bakit pala ito yung naiisipan natin? Napuntahan. Ang nag-aya si JC. So bakit JC? Bakit ito yung naisip mo? Oo nga! Baka malaglag. Sorry ito yung naisip ko kasi parang perfect place siya to siguro detach ourselves sa mga technology, sa noise ng alam mo yun, ng Metro Manila, sa pollution in terms of usok, tsaka noise pollution din some point. Okay. And siguro para maging deep din yung conversation natin kasi puro na lang tayo kaartehan eh. Hindi. Thank you, JC. Gusto ko yung puro tayo kaartehan, kaya pumunta tayo sa nature. So, yung first na pagpunta dito, originally, sino yung unang na talaga dito? Parang, Siyempre, get to know muna about the place. Siguro guys, just to give you context and brief background kung paano natagpuan. Tagpuan tong lugar na to. Back in November 2023. November, October. Yung ate ko kasi parang naghahanap sila ng parang adventure birthday party naman for my pamangkin, which is si Lucas. Para maiba naman, din na usual kain na lang restaurant. Tapos, nung nag-search kami in Tanay, nakita namin yung tagpuan campsite. Tapos nag-ATV activity kami. Nagulat ako sa mga activity na padaan dito sa ilog, which is doable siya kahit nakakotse ka or ka nakamotor. Tapos parang kino-consider ko na siya na go-to place ko. Ito, when it comes, siguro when in times din na mayroon, exhausted ako sa work. Tapos ayoko makipag-communicate, gusto ko mapag-isa. Or gusto ko masolo yung taong gusto kong kasama. Yung place na gusto ko na. Grabe! Actually, hindi ko alam ba tayo nandito. Ano ba? Gusto ko mapag-isa, samahan mo ako. so among these people, sino ba yung gusto mong makasama dyan? Siyempre technically tayo naman lahat, pero ang pinakagusto ko siyempre si Crisel. Guys, kung di nyo pala kilala, siya pala yung Chris. Nakakakilig naman. So, ayun ang background, bakit tayo nandito. Now, parang kailangan naman natin magpakilala. Sino-sino Siguro, nga let's ba start yung with that. nandito sa grupong to? Yes, so first, syempre, mag-start tayo sa host. Syempre, yung pretty host natin ngayon. Ay, grabe. Wala pa ako. Okay. So, hi guys. Allow me to introduce myself. My name is Cici. Ayan. And I am one of your hosts for today. Bakit nga? Ano pa bang meron sa akin? Ikaw kasi kompleto mula biyahe, tulog. Oo, Wala no. na tulog. Kaya wala akong choice. Okay. So, friends ko, magkakaibigan kami dito. At ako yung naging host dahil marami daw akong energy. Tsaka grabe kami magdaldala nitong isang host. Umabot kami ng mga 4 a.m. So, kami yung pinakamadadaldal. So, I think that's the reason bakit kami yung na-pick. Yeah. Yan. Thank you so much for listening. Now, I'm gonna give the floor to my Tayong floor co-host. dito. Meron tayong Ay, water pala. Oh my gosh. Kailangan ni literal. Yeah, I'm gonna give The river. the river flow to Yeah. my co-host. Go. And so dahil nandito tayo sa river, hindi to River Jordan, pero ang pangalan ko po ay Jordan. Guys. So, isa ako sa mga laging game or laging nahahatak kung saan-saan. And ngayon nga, nahatak din. And one of the hosts din ngayon sa nature view na meron tayo ngayon today. And it's a privilege na makasama at
salamuha yung wonderful people dito sa mga katabi ko dito. Kung may nakikita kayo na hindi namin nakikita, guys, let us know. Comment lang! Ang taray ng ano? Ang taray ng makasalamuha, ang lalim. At wonderful people. Thank you for that kind word. Nakakaiyak. At dahil dyan narinig nyo na parang ano yun, may nahila lang siya. Next na magpapakilala ay yung naging reason bakit nandito si River Jordan. Ayan. I'm gonna give the mic to her. Ako si Crisel. Ayun. Bali, boyfriend ko. Si AC. So, initially, siya yung part talaga ng friendships nila. Pero yun, nasama na ako. Hindi. And, Simula ngayon, ikaw na. Out na siya. so, wait lang. Arte na siya sa amin na. I guess nasabi ko na yung dapat ko sabihin. So, yun na lang. My name is JC. Yaks! Short but sweet. Yes, and from my left, syempre, tayo magsisimula. Ang laging in-game din. Ilang iba. Dax! Ang driver. Driver. At sweet lover. Yes. At ang laging kaibigan ng mga LTO. Grabe! Enforcer pala. Sorry, MMDA lang. MMDA, Hindi pa ma'am. naman LTO. Ito po siya, guys. Hello, I'm May. At naniniwala ako sa kasabihang, beauty is in the eyes of the beholder. So behold. Behold me. Joke lang. At naniniwala po ako sa kasabihan, the less you talk, the less mistake. So I'll give the mic to Camille. Oh, Hi, wala I'm siyang Cam. gabi. Sabi Ang mo dami kasi niyang let's quotes. talk, edi yun lang. Wala akong sasabihin. Hi, I'm Cams. Napaka ano. to meet you. Huh? Nice to meet you. Ayun, nagka-friends kami. Ayun lang. Shy type po ako. Wow. Ano? Shy type. Ah, shy type. Oh, ipakilala mo na si EJ. Oo nga. Okay. Ayun man, last but not the least. Okay, hello. Hello everyone. May gamit kasi ako kaya ito nag-start ngayon. And it's something na I always think na to have a podcast outside like this. And yeah, this could be the first episode. Hopefully. Wala pa kaming working title but yan. I hope you could get something out of this. And yeah, enjoy our conversation. Wow, thank you EJ. Grabe, napaka wisdomful. Wisdomful. Yes, I hope you'll get something from this conversation. Siguro from the introduction, nakilala na rin nila yung pinaka-character din ng isa't isa. Oo. No? May serious type, may comedy type, May shy may type. shy type, merong wala lang. Yo, may isa inis lang sa kaartehan. Oo. May isa gusto ng maligo. Let's blend the topic kung nasaan tayo ngayon. Siguro, Yes. yun yung pinaka-best na ano. Parang, nagre-relax guys. oo, Yan. kumbaga, ano yung pinaka-escape nyo? From Yan, di ba? from the hustle and bustle of the metro. Yes. So, kayo tayo mag-i-start. Siyempre sa'yo. Siyempre kay Jordan. Ang hirap pala magtanong, guys. Oo. Tanong mo, sagot mo. Yes. You're the leader of this of this conversation. For me, yes, I totally agree kay JC kanina. I do love din yung mga outdoor activity to escape, di ba? Magkaroon man ng ma-fresh ngayon habang nasa kotse kami kanina ni pangalan mo ulit. Joke lang, ni May. So, habang kotse kami, parang ang sarap din kasi ng feeling na merong magpe-fresh ng thoughts mo, magkakaroon ka ng meditative reflection. And one of the best way to have that is on an outdoor activity, to be in part of the nature, kaya mag-mountain climbing ka, kaya mag-hiking ka, pumasok ka sa mga kuweba, guys.
Kung mahilig kayo magkuweba-kuweba, pwede kayo pumasok sa kuweba. May kasamang Mag-meditate echo. kayo. Or if you're like a beach person, pwede rin kayo sa mga island hopping. Not with that eye, Beach. Oo. So yun, depending sa mood or sa type of personality na talaga makaka-capture yung core mo to reflect. Kasi iba-iba pa rin yan eh. When we say nature, iba-iba rin pa rin ng category ng nature eh. Yes. 'Di ba? When we say that. So, ngayon naman yung iba naman. So, Wait lang. Ano? Before natin ibigay, anong klase bang parang, pag ikaw, what kind of nature yung nakakapag, relax sa'yo, nakapag-unwind sa'yo? Yung pag gusto mo ng mag-detach sa hustle and bustle of metro, of stress sa work, saan ka pumupuntang nature? gusto ko sa mga oceans, saka yung may Pacific Ocean. Pacific Ocean sa Bermuda Triangle. Grabe. Medyo ang hirap naman palang mag-escape sa dito. And then for me kasi gusto ko yung gusto ko yung kung paano nagbe-blend yung beautiful things kasi pag nare-realize ko na like the sand nagko-complement siya sa mga puno, nagko-complement siya sa dagat. Parang doon mo rin na-realize na nagmamatter yung kahit anong bagay na mangyayari sa buhay natin. Doon ako nakapag-reflect na may iba-ibang role, may iba-ibang pero pag pinagsama, it will create a beautiful thing. Di ba? Wow, ang ganda nun. Di ba? Parang ganun. May kita mo, kung wala yung sand sa beach, di ba? Oo nga. Ang pangit, di ba? Eh kung wala rin namang mga puno sa parang disyerto lang sa, di ba? True. So, doon mo na-appreciate yung kahalagahan ng bawat isa or kalagahan ng bawat bagay na nangyayari sa buhay mo. Sobra ako nakapag-reflect sa mga ganung bagay. Wow, ang ganda ng sinabi ni Jordan, no? Parang pag pinagsama-sama, nagiging beautiful. 'Di ba? Kahit magkakaiba sila. Ang galing. Yes. Oh my gosh, ang ganda nun, Jordan. Thank you so much for sharing. Ikaw naman, Crisel, ano yung parang nagiging ano yung nagiging way mo to detach yourself from the hustle and bustle of metro and the work, tsaka ng life? Ako naman, since introvert type of person ako, more on talaga gusto ko ng alone time. Doon ako nakaka-recharge talaga. Ang pinaka gusto ko is in nature talaga. Kahit nasaang mapuno, mapuno, malamig, okay na ako doon. Parang kahit nasa kwarto lang ako, as long as meron akong view sa window ng puno, sobrang relax na ako talaga doon. Pero kung may specific man na hindi ko makakalimutan, siguro yung nagbikol tayo. Yung doon sa, Habit Hill. Ayan. Sobra kasi ang ganda ng mountains. Ayan. So, ayan siya. Tsaka yung, weather din that time. Sobrang lamig talaga. As in, parang sarap tumira habang buhay doon. So, ayun. Ayun lang. Doon ako nakaka-recharge. Introvert type of person talaga. Ayun lang. Wow. So, next. Ano yung question? Ano yung question? Saan ka nakaka-relax? Nako, mahilig si JC sa mga ganitong Okay. Pag wala kayo sa paningin ko. Kami din. Sabi ko na nga ba, parang sabi ni May masisira ang friendship after nito. Joke lang yan, guys. Siguro nakaka-relax ako. Ako kasi parang opposite naman kami ni Crisel. Kasi siya introvert, ako naman napaka-extrovert. Pero at some point, gusto ko rin minsan-minsan mapag-isa kasi lalo na to, ako pala, kung siya very okay na sa kanya, view ng puno and all, ako very particular ako sa place. So kung gusto ko mapag-isa, gusto ko talaga secluded siya na place. So at some point, nag-research talaga ako na gusto ko mapuntahan. Tapos
Tapos in mind ko may mga go-to place ako pag gusto ko ma-relax. Like beach, tapos Baler. Pero yung mga beach na hindi crowded, like kaya ka Boracay hindi ko na consider. Siguro mga beach na hindi pa siya gano'n ka well-known. Ano yung specific beach na talagang tumatak sa'yo na gusto mong balik-balikan? Sa Bataan. Ano pa siya wala pa siyang, nung time na pumunta kami noon, wala pa siyang, Lucky Beach ba yan? wala pa siya, napunta na siya ng mga vlogger din na doon ko lang nakita sa vlog nila, tapos pinuntahan din namin that time. Tapos wala pa siyang mga establishment, so tent lang kayo, tent pitching lang, so yun lang naman. So yan, very particular ako sa place, tapos sa ambience, tapos sa environment na nakikita ko. Una-una, yan, kunyari, mapuno. Tsaka basta kapag stress talaga ako at gusto ko nakakonect lang ako sa beach. Akala ko gusto mo lang katabi mo si Crisel. Kasama yun. Kasama yun. May tanong ako, hindi sa inyong dalawa. Yes. Boya Bunda. Paano nyo na parang nare-respect yung alone time ng isa't isa? Ay, hindi namin ginagawa. Ay, di! Yung parang, gusto ko ng alone time muna ngayon. Ay, okay lang pa ganyan. Alone together. Paano nire-respect? Ano naman, very vocal din naman kami sa ganun. Pag, kunyari ako, gusto ko me time talaga kasi meron akong routine everyday, kahit everyday. Ang sasabihin ko na sa kanya, love, wait lang ha, may ginagawa lang ako, mamaya na lang, parang gano'n. Pero, pag as in travel, ano ba? Pag travel, ganyan. Parang hindi mag-work sa amin. Hindi, seryoso madalang kami. Kasi kami madalas ang magkasama sa mga travel. Oh. So, kami madalas nagkakaayaan talaga. Paano yung parang matic na lang na parang naiintindihan nyo na lang, baka kailangan lang niya ng space or ganun. makapag-relax, kaya gusto niyang pumunta, mag-travel. Ang alone time namin, hindi naman technically na kailangan namin mag-separate longer hours, days. Hindi naman ganun. Kahit siguro time lang, not 1 hour, 2 minutes. Mga shortened time lang. So yan, kino-consider na namin siya sa Alone time. Kasi hindi din, technically, based sa mga ugali namin, hindi din mag-work yung masyadong matagal na nag-separate. Kasi, yeah. Kasi kapag masyadong... Hindi, siguro pag Noodles ang alone time niya, diyan pag natapos na yung routine niya, okay na siya. Ako naman, ang alone time ko naman, kapag nasa office ako, kasi for me, consider ko na yun sa break time namin sa amin each. Kasi, yung, alam mo yun, yung energy niya, hindi ko na-feel. Tapos yung, ako din, tapos, yun yung alone time ko, yung siguro yung work ko. Yung work ko, kino-consider ko na sa alone time. Sa relationship namin Kasi yun, time naman yan. Siyempre, iba naman yung mindset mo, iba naman yung pinapriority mo that time. So, yun lang. Pero pag dumating kami sa point na gano'n, mag-request ang bawat isa, ano naman, maintindihan din namin kasi kailangan din talaga namin. Hindi lang din naman sa amin umiikot yung mundo. Kumbaga, sa mga friends, ako... Individualism. Yes, individualism, exactly. Oo, like ako, may circle of friends din ako na mga high school friends. So, pag mag-aaya sila, ganyan, sabihin ko sa kanya, ako muna, ganyan. Kasi may mga bawal kang marinig na joke. Wala kaming topic pag sumama ka. Pala po ang So, ayun lang. Tsaka, mas mamimiss namin yung isa't isa pag may miss factor mo yan. So, yun, maintindihan naman namin. Communication lang talaga. And magsabi beforehand. Kumbaga, para walang masirang plans and all. And, ayun. 3 months before. Sa work lang. Kailangan i-approve muna. May hours dapat.
parang tawag niya, nakikarry over ba the next year? Pag Pagkaboto cash. Yes. Yun, thank you. Thank you, Crisel. Grabe. Pwede palang magsama din talaga ang introvert at extrovert sa relationship. Ang nakuha natin kay Crisel tsaka kay JC, individualism. Yes. At saka yung parang open communication. Kailan ko ba gustong ako muna, parang kami munang diba? Yan. Thank you so much. So, sinong gusto mong unang yan natin sa dapat? Parang gusto kong marinig yung thoughts ni ni EJ. Okay. Yes. So, dun tayo sa Far left. Yeah. far left. Ano yung escape mo or any outdoor activity? Sama friend. Sa ngayon kasi hindi ko na siya nagagawa. So, pero before, nagjo-join ako ng mga umakyat sa bundok. Pero lately kasi parang ang dami ko ng work. Parang wala na rin akong time to do that. Pero ang ginagawa ko na lang is that pinaka nakakapag-relax sa akin ngayon is that ginagawa ko na lang yung gusto kong gawin. For example, mahilig ako mag-edit ng video. Nag-edit ako ng video. Or, yung ganito. Ito, itong ginagawa natin. Parang, gusto ko to, parang ganun. Nag-enjoy ako dito. Ganun. Pero ako kasi kung talagang magkakaroon lang ako ng time, like, pumunta sa mga ganitong lugar, gusto ko to in nature. Yung ganito rin, kahit not necessarily alone ako, gusto ko may kasama ganito. Para Sino ba yung magkakwentuhan gusto ka. mong Diba? kasama? Ha? Sino yung kasamang gusto Kayong mo? lahat. Saka si ayun nga. Ayun lang. Hindi, ano lang. So, mahilig ka sa mga parang sa mountain climbing, ganyan. Bakit mountain climbing? Is there any... Mahilig ako sa heights. Hindi ako, wala kasi akong fear of heights eh. So, gusto ko... So, nagkakaroon ka ng relaxation. Adrenaline pag- rush. Gusto ko lang yung adrenaline rush. Adrenaline. I see. Ayun. Okay. So, gusto ko mag bungee jump, skydive, mga ganun. Yun yung... Adventurous, grabe, di ba? Gusto kong gawin. Ano insurance mo, pre? Wala. Prayers lang. Sa kalab ako na nun. Ayun. Ayun. Yeah, yun lang. Gamit, ano? Wala naman akong tanong kay EJ. I would just want to thank EJ for gracing us with his presence. Tsaka sa'yo, Jordan. Kasi, gracing. Ayan. Kami lang kasi talaga. Tapos parang in-invite namin sila. Tapos, grabe, unknowingly, biglang equipped siya. Di ba? May ganito. Di ba? May ganito. Tapos, yun pala, isa kasi to sa nagpaparelax kay EJ. Ang talagang natin, target natin for this, ang goal natin for this, parang short bonding is mag-relax nga naman. So, thank you, EJ. Yes. Yung katabi mo naman, Kams, paano ka? Pag nag-alone Paano time. ka magmahal? Sino ang relaxation mo? Hindi Sino ka na-relax? Ay, hello. Medyo Orte. Sino ka na-relax? Sino kasama mo pag nagre-relax. Myself. Me, myself, and I. Ay, pa mag-relax? Siguro kasi introvert din ako. Same kay Crisel. So, puno ka rin. Hindi naman. Mahilig kasi ako sa coffee. So, parang kung nasa metro, parang yung short escape ko is talagang pupunta ako magta-try ako ng new coffee shop. Yung new cafe, ganun. Yun yung ko pag nasa metro. Pag parang yun nga, short escape lang. Pero pag pag medyo mas, mga ganun. May hilig talaga ako mag-travel since wala akong wala kaming province talaga sa family. Hindi kaya nakiki-province lang ako. Kaya wala akong province eh. Kaya parang yun yung way of relaxation talaga is to travel.
And yun, parang iba-iba naman yung gusto kong puntahan. Pero yun, iba din talaga yung pag nature yung yung napupuntahan mo, which is, yung isang sa napuntahan ko is Batanes nga. So, which is yun yung parang pinaka-peaceful na travel ko. Kasi, yun, iba talaga iba yung relax na nabibigay ng nature. Ayun lang. Anong specific spot sa sa Batanes yung pinaka sa tingin mo nakapag-relax ka? Specific spot. Kasi napumunta din naman kasi ako, kasama ko yung high school friends ko. Pero siguro yung Ngayon, pinaka... gusto mo kasama? sarili. Wow. Ano ba yun? Siguro yung dun sa malapit sa... May specific dun sa may shore na ang ganda lang nung water. So parang pwedeng kung babalik nga ako, parang yung pwede ka lang buong araw na nandoon sa gilid ng shore, pinapanood yung water, tapos babasa ka ng book or something ganun. Ayun. Napaka-old soul. Yeah. Diba? Tsaka grabe yung book lover. Book lover siya. Hindi nagbabasa. Binabasahan niya yung water. Kainis. Mga fish. Favorite lang fish. Doon sa Fish. Ayun lang guys. Nice. Nice. Oh my gosh. Pareho sila ni Crisel na na introvert. Pero magkaiba sila ng ng way of relaxing. Naku ako. Actually, grabe naman kayo sa self-proclaimed. Pero mamaya na ako, si May muna. Isa pang friend namin na medyo introvert. Actually, hindi ko na din alam. It comes and goes. Pero siguro pag sa metro, actually same lang din naman cafe, ganyan. Pero you would want the cafe to be not necessarily walang tao. Like, meron pa rin tao around you and you can feel their presence. Tapos, pero parang siguro ayoko yung may kadaldalan. Parang gusto ko na lang yung may tao sa paligid. Pero ayokong o kaya may kasama ka pero hindi kayo mag-uusap. Parang gano'n lang. Yung silence is is yung companionship ng silence with you together. It's intimate din naman. Parang muuso kayo pag nasa sementeryo. Oh, yung presence lang. Parang okay pag nasa sementeryo ka. May tao sa paligid. Hindi mo nakakausap. Why? Tapos may presensya. Wala kaya ka na dyan. Silence. Ito, wala ka na dyan. Hindi nag-uusap. Sabi ko, hindi silent. May mga tao sa paligid. Patay nga lang. Friend, dapat ini-specify mo kung buhay o patay. Alam mo, dati tumatambay ako sa sementeryo. Oo. Oo, yung magandang sementeryo, yung Loyola. Kasi maganda. Sa QC. Bago naman, te. 5 a.m. Bago naman, te. Nakakalok kasi nga. Kasi di ba nature? Oo, di ba? Grabe. Grabe Alam mo yung magkakaibigan tayo for ilang years na ngayon lang natin nalaman mahilig sa sementeryo yung friends Mahilig sa sementeryo. Na-overlooking. Try ko lang tumambay sa sementeryo. Okay, going back sa outdoor ka na, tapos kayo sa metro. Tapos na ako sa metro. So outside the metro, actually recently nahiligan ko yung, ang sarap sa pakiramdam yung pagmumotor, pag outside the metro. Siguro province, ganyan. So, nagmumotor ka, iba't ibang lugar, no? Kanino ka daw umaangkas, friend? I'm so sorry to cut Kasi ako yung you. nag-drive. Strong, independent driver. woman. Individualism. Yes, individualism. Hashtag. So, I don't need, Hindi pa. I don't need. Hindi I can do it pa. on my own. So, yun. So, nag-drive ka kung saan, tapos, siguro okay din naman ng sasakyan. Pero kasi yung iba yung, pag nasa probinsya ka, yung ihip ng hangin, ng tsaka na-inhale mo siya, hindi kagaya pag sa metro, Aircon. syempre. Oo. Aircon. Hindi kagaya sa metro, di ba, puro usok. Pero pag nasa probinsya ka at nagmumotor ka, parang you can breathe ng masarap. Tapos, yung, alam mo yung iba yung, tsaka hindi naman yung kailangan mabilis pero yung yung banayad lang. Oo, banaya. Lalim. Banayad. Banayad. Tapos, Dalisan. Yung mga pupuntahan mong lugar, ganito, ganon.
Ayun, siguro yun yung nahiligan ko lately. That's it. Magkakaiba talaga tayong lahat, no? So, yan. Thank you, May. Ayun, ako naman. Thank you guys for sharing. Wow, paulit-ulit. Mga 20 minutes na natin tara. Ganun ba? Okay, yung akin, magre-relax ako tulog. Wow, ang bilis. O, di ba? 30 minutes. Oo. Actually, kanina, bago pumunta dito, tulog lang ako. As in, nasa sa akin yung backseat, tulog ako doon. Ganon. Wala akong ambag para magising si May. Si Jordan lang yon. Pero aside sa pagtulog, nare-relax din ako kapag nasa nature. Yung nasa, parang ganito. Kasi walang, less materialism, yung parang napaka-minimalist nung lifestyle mo, yung sustainable ka na, ito lang. Kasi pag nasa metro, parang ang dami mong kailangan. Ay, gusto ko ng ganito. Ngayon, pag onti lang yung nakapaligid sa'yo na material things, mas nakakapag-reflect ka on your own, mas nakikita mo yung beauty na ginawa ni Lord. Ito yung creation, 'di ba? Parang wow, ang galing, ang ganda-ganda pala ng ilog. Ang galing na nagpo-flow siya, 'di ba? Kasi kung hindi nagpo-flow yung ilog, magkakaroon tayo ng madaming wala lang lulutang, ganyan. So ayun yung relaxation ko. Tapos pag nakakita ko ng mga mountains, natutuwa ako doon. Sobrang na-amaze ako. Tapos may mga cows. I love cows. Wow! Ganon. Oo. Ayan. Magkakaiba talaga tayo. We need nature. Yes. Specifically. Definitely. That's why it's our responsibility natin talaga na kahit as much as possible, i-preserve natin. Yes. We have this responsibility to take care dito sa nature. Kasi ito nga yung pinaka magiging outlet natin in order for us na ma-appreciate yung life itself. I totally agree with Jordan, no? Yung parang preservation of nature because going back nga dun sa not Gio na pala. Going back, tsaka medyo mapupunta tayo sa Bible. Di ba, we are stewards of God's creation. Tsaka, syempre, yung pagmamahal natin sa nature, it also helps yung future generations. Yes. Sila kasi yung talagang magtatagal dito. Tayo parang halfway na tayo. Halfway! Midlife crisis! Ina-accept mo na. Ay, di ba naman? Pero di ba parang yon, so parang kumbaga isa sa yung kahit little ways lang na mag-preserve ng nature, siguro yung yung pagtapon natin ng mga basura natin sa mga proper na tapunan, like syempre basurahan, talagang pinrapper ko pa yon. Kahit yun lang, simple lang ngayon, yung proper waste segregation, yung mga ganon, malaking tulong na yon kay Mother Earth. Tsaka para sa mga future ng mundong to, yung anak nyo, pamangkin nyo, at mga kaapu-apuhan ninyo. Ayan. Ano yun? Nature, relaxation, napunta sa environmental stewardship. Diba? Ayan. Ay, grabe, may follow-up question. Wala po question ako doon. Kasi di ba na-mention natin yung context na ano yung parang go-to place natin or break natin sa sobrang stressful life. So, at some point na parang yung iba ginagawa siyang excuse. So, how do we handle naman or how do you handle Balance. difficult situation in a point na hindi ka naging avoidance na tao sa situation na yun? Lumalim tayo doon. Let's see. Ikaw. Ay, ikaw muna, Jordan. Actually, Yes. hindi, ang sabi ni Cams, i-echo ko lang kasi baka hindi inabot ng mic. Dapat hindi escape yung word. Recharging. Parang ganun. Not escape. Kasi Way to lang. Pero dapat hindi mo ina-escape talaga yung real Sige, ulitin Sige, mo ma. kami sinasabi. Hindi yun hindi yun yung parang, di ko alam kung narinig ko or nabasa ko na parang, yun nga, dapat hindi escape yung tawag pag pupunta ka. Yung parang magre-recharge, or way of to recharge lang. But not to escape yung reality na kung ano yung kinakaharap mo dun sa totoong, sa life mo talaga. Parang more on, way of relaxing lang, not
to escape talaga. Ganun. Sana na-gets. Sorry. In addition sa sinabi ni Kams, yung sabi na recharging, tsaka minsan kasi kailangan mo rin mag-step back to have a parang Evaluation. better evaluation of the situation. Yes. 'Di ba? Not escaping kasi babalikan mo naman eh. Kailangan mo lang mag-pause, mag-step back, tapos tingnan mo yung iba't ibang anggulo kasi baka minsan na masyado kang indulge doon sa situation na yon, hindi mo nakikita yung ibang perspective. So bago ka gagawa ng action ulit, Yes. 'di ba? Parang mas maganda na mas marami kang mas nakapag-isip-isip ka before, 'di ba? Babalik ka ulit doon. Minsan kailangan mo din 'yan para makapag-regain ng energy, kaya nga recharging 'yan. Kaya nga, most na ginagawang activity, lalo na sa mga spiritual like church or religion, they call it retreat eh. Yes. Diba? Parang retreat. Oo. Is that meaning talaga na umatras ka, but also to prepare yourself. Yes. Diba? So you can come back much Oo. stronger. Yes. Diba? Parang yun yung purpose ng i-out-focus ka muna sa mga, kasi pag naka-focus ka masyado sa mga troubles, trials, struggles ng buhay, ang hirap kumilos eh. To be honest. Totoo yan. To be honest, you are going to be overwhelmed, you are going to be consumed, Yes. na hindi mo na alam kung saan. So that's why na kailangan mo ng retreat. True. At saka minsan din kasi kapag masyado kang nandun, tapos nandun ka sa maraming tao din nakapaligid, grabe yung ang daming advices, 'di ba? Na parang ikaw mismo nalilito ka na, mahirap gumalaw. Minsan din nagkakaroon tayo ng either analysis paralysis or nagkakaroon tayo ng impulsiveness pag gumagawa ng desisyon kapag hindi tayo nagsa-step back. Yes. 'Di ba? Yung parang anong gagawin ko? Flight, fight or freeze. Minsan ganon. Pero minsan kailangan mo muna mag-flight ng onte, tas babalik ka ulit. 'Di ba? So beautiful, guys. Does that answer your question? Guys. Good. Thank you for your wonderful question. Guys. So, Yeah, love life retreat. Step back. Naalala ko, just to add lang, parang isa sa mga naging advice namin kay Kams in the past was, ano yun? Step back, relax, and let God surprise you. oh, surprise naman. Oh, sobra. Nakapag-muni-muni siya na maayos. Yes, nakapagmuni-muni sa Tama yung sinabi mo kanina. Na-consume siya ng mga advices, na-consume siya ng mga Opinions. opinions ng ibang tao. Nung nag-step back siya, nakita niya yung totoong picture. That's So ngayon, yung beauty out of it. the beauty. Grabe. May personal experience pala yung friend namin sa ganon. So yun nga, guys, so it's a wonderful conversation so far, and hopefully dito mag-end na dito lang. Oh my God! Kakasabi ko na hindi siya mag-end dito lang. May follow-up question na, guys. Ganun. Ano, kaya pa ba? Okay lang din. Sige! when you can say to yourself that it's time to give up or it's still worth fighting for. Ah! In any- Grabe. Do you have... It's okay. It's either in your goals, in your dreams, in your relationship, in your relationship with your family, friends. Sobrang interesting ng topic na yun. Grabe, JC. Sobrang interesting nga. Oo. At, Pag inumpisahan natin, mauubos yung tubig dito. yes, totoo yan. At malolobat na si EJ. Sis, wala kaming plug dito or anything. Actually, pati sa electricity wala pala dito. Pati signal. Signal. So, talagang nakakat kami sa Pero wala kami mga power bank. Nag-seclude pero walang power bank. Yes. At dahil dyan, magandang topic yan for our next episode dito sa ating podcast. Yes. Pag-usapan muna naman. Yan. At saka, Ma-cancel kami. cancel na.
Yes. Actually, isa rin yun sa pwede nating i-reflect on our own din. And maybe in the future, kung kala mo meron agad comment down below. Why not? Diba? Why not? Oo. Pwede naman na parang i-reflect natin yan on our own. Tapos mag-comment down below kayo. Kung magkakaroon ba direct? Yes. Kapag nagkaroon ng comment down kayo sa aming YouTube account kung magkakaroon man. Or i-message nyo kung sino magpo-post Yes. nito. And allow us to know your thoughts. Tapos gusto rin namin matutunan. This is not just a podcast para matuto kayo sa amin, but also we learn from you. This is a two-way learning. Yes. Ay, grabe, because life is lifelong learning. So, ayan. That ends our that episode of ours. Yes. So, again, stay tuned. And let's see kung saan na naman tayo dadalhin. Kung saan sa lugar. So again, thank you again and hope you enjoyed this unknown podcast. Unknown podcast. Yes. Thank you. Thank See you. you again Bye. soon. Bye. Bye-bye.